Since tinatanong niyo na, pag-usapan natin kung sino yung puting ahas na bumaliktad. Connected po kasi dun sa article ng Inquirer about Miss Maharlika. So, eto nga po yon, balikan ko lang. Hold on a sec. Yeah, open ko lang. Kasi paggising ko, ito ang bumungad sa akin. Sponsored yung yung article na ito ng Inquirer ni Jake Maderazo. Ang title ay Sharp Edges. So ang aking nga pong pagkakaintindi diyan, baliktaran yung talas ni Miss Maharlika. Yung mga edges niya, no? Kuts pa. So, 'di ba? Uh, Matatraidor ka or something, ganon. May audacity rather si Miss Maharlika na tumraidor. So ang title nga po, political influencer or political turncoat. Sinend ko agad to kay Miss Maharlika nung nag-pop up sa Facebook nung ako'y nagsuscroll pagising ko. Sabi ko, Miss Maharlika, nasa ano ka? Nasa print media ka, binabalita ka na finally. Iniiwasan nga ng ng media na may feature si Miss Maharlika dahil marami siyang pasabog. Pero ngayon, yan nga, sinulat na si Miss Maharlika sa isang article ng Inquirer, pero binulgar naman ni Miss Maharlika ang kagustuhan daw nitong taong ito na ma-appoint ang anak niya ngayon sa Kuting Administration. At kung ano-ano pang mga nakalkal na baho ng may-ari ng Inquirer. Di ba? Badigos kayo. Inulan kayo ngayon ng mga expose ni Miss Maharlika. Pero ito palang article ng Inquirer na kung saan feature nga po nila dito itong video na nasa TikTok na si Miss Maharlika bumabatikos, 'di ba? Grabe niya balarahurain, mura-murahin ang mag-asawang Kuting at Jahas. Tapos nung Pasko bumati ng Merry Christmas. Video po ito na um, trending sa TikTok or na-upload na ng mga Ensaymada vloggers sa TikTok. Pero ang video pala na to ay private bate na ang nag-take nito ay yung puting ahas. Ayan nga yung kayapusan niya. Tinakpan ko na lang yung mata niya. Itong puting ahas sa kayapos kay Ma'am Chikels. Tinakpan ko na lang kasi na-meet ko to mga tet kuya sa Okada. And I am very sad kasi akala ko best friend to ni Miss Maharlika. Although bago lang sila magkakilala, very close sila eh. As close as in nagbibiroan na naghihipuan. Ganon. Na hindi nagkakahiyaan. Akla yan siya, kabaro ko. So, it's difficult for me, baka manood to ng vlog natin, kasi mismo siya, itong puting ahas mismo, ang nagsasabi sa akin na pinapanood niya yung vlog ko. Sabi, hindi ko kasi in-expect matit ko yan na may mga nanonood sa akin. Kasi ako po ay maliit na vlogger and also midnight ang vlog ko. Karamihan sa mga Pilipino sa atin, sa Pilipinas, tulog na sa gantong oras. Kaya launa na ng madaling araw, nagbo-vlog pa ako. Grabe naman tong kasipagan ko. Ay, sipag ba yan? Bakit ganito yung time slot ko? Nasanay na po kasi ang mga Mawinians na midnight po talaga ako nagbo-vlog. Ganito pala yung oras ko talaga dahil nga nag-aaral ako dati, mga tet kuya. So, syempre, di ba, magre-review muna ako, gagawa muna ako ng mga assignments, projects, saka ako magbo-vlog. And hindi ko na naalis yung hindi ko na nabago yung body clock ko. Yung gantong schedule na, ito yung nakasanayan ng katawan ko na gising ako ng gantong oras. Also, nung nagtatrabaho rin ako mga tet kuya kasi I was a working student, graveyard schedule ako noon nung nagpa-part-time ako sa isang BPO, gising talaga kami gantong oras hanggang alas 7 ng umaga. And then after ko lumabas sa trabaho, saka ako papasok sa school para, 'di ba? Working student nga po para lang makatapos. So, napapanood rin pala ako nito at gising rin pala ng ating gabi si Puting Ahas. Kasi nga malapit kay kay Queen Bee. So machucho si Akla. Yung typical na ugali ng Akla na machucho, ito yung iniiwasan ko mga ate at kuya eh. Na, yan nga po sabi ng iba rin sa akin, I deliver too much information daw. Pero marunong naman ako magtago, magpigil ng ng kung anong alam ko mga ate at kuya. Ang dami kong alam sa ibang mga vloggers na hindi ko nire-reveal sa inyo. Katulad ng mga vloggers ngayon na na nagbabago na ang ihip ng hangin. Dami kong alam sa kanila. Pero since ino-honor ko yung yung pinagsamahan namin dati, hindi ko nire-reveal sa inyo, pero dapat nga, di ba, sinishare ko. Itong si Akla, nung na-meet ko sa Okada, and even Miss Marlica, na-meet ko rin doon, very close sila, nag-aharutan. As in, yung closeness nila para magkapatid. As in, nagdadakmaan, naghihipuan, walang inhibitions, biruan na, ganun na talaga. Tapos, toink,
Actually, mabait yan siya, pero mas kilala ni Miss Maharlika, malay natin mabait lang sa akin, 'di ba? O, nahirapan niya akong bumatikos kasi kabaro ko din, eh, itong puting ahas. Eto na nga po, panoorin natin yung revelation ni Miss Maharlika dito. Ito nga po 'yan. Ito palang video ni Miss Maharlika ay binigay niya dito sa puting ahas na nakayapos nakalingkis din ito 'yan, nag-record sila ng ibigyan ko lang kayo ng kaunting, backup story. Itong video ni Miss Maharlika na may fur coat na outfit, na may bag, oh, pormang-porma si Miss Maharlika kasi pumunta itong Kayapusan. Thank you so much po Ate Mia Velasco Shoal. Itong Kayapusan na tinakpan ko ang mata, pumunta 'to ng Anemika. So, minute siyempre ni Miss Maharlika kasi kaibigan niya 'to, 'di ba? Oh, minute niya doon, ito nga po yung moment na 'yan. Tapos nakiusap 'yon si Puting Ahas, ito, na magbati-bati na. Kasi December 2022 nung pumunta 'to sa Anemika or malamang mga November 'no. And then December 1 or 2 sila nag-meet ni Miss Maharlika. Ang sabi ni Akla na magbati-bati na lang. Hindi pa naman pinapangalanan ni Miss Maharlika kung sino ang babaeng ahas ng 2022. Pero syempre, for sure, nakakarating na yun sa kung sino yung babaeng ahas. Nagtatampo nga raw kasi bakit binabatikos. Pero never nating nalaman. Magaling din si Miss Maharlika magtago ng 'di ba? Magaling din siya magtago ng kung ano ang dapat niya huwag munang i-reveal o ng mga impormasyon na sensitive kung sino. Iba nga ang interpretation namin mga ate at kuya dati kung sino yung babaeng ahas. Pero alam na natin ngayon kung sino, 'di ba? Pero pilit pa rin pong pinag-aayos, sorpresahin nga daw, yun pa ang sabi ha. Pumunta sa Anemika, ito nga nag-record pa ng video. Ang kumukuha po ng video na ito ng greetings to eh, para sa mag-asawa na pusa at alam niyo na, kay Queen Bee. Christmas greetings. Ang kumukuha ng video ay yung si Puting Ahas na Akla. And syempre, dahil nga akla, machucho, madaldal. So marami siyang nire-reveal kay Miss Maharlika na sikreto ni Anis, ni Jubaing Johas, na laklakera daw yan, malakas daw tumoma. Pati sina Alice Eduardo, chinichika kay Miss Maharlika, yung mayaman. Nakaate ni Small Laude, pati si Small Laude sinisiraan din ni Akla. Maraming chucho si Akla. Oh, may clue, nakasalamin, sabi ni Embuli. Ano pa, para naman sila nakasalamin ni Miss Maharlika. Okay, panoorin na natin ang video ni Miss Maharlika. Okay, patungkol kung sino itong puting ahas na bumaliktad. Ibig sabihin, itong Kayapusan, itong tinakpan ko yung mata, yeah, usog-usog ko doon kasi medyo blurry sa part niya. Usog-usog ko siya ha. Urong-urong ko siyang konti para kita niyo ng very, very light. Kayapusan ni Queen Bee. Ito yung moment nila sa nung ano nanalo na si sa bilangan to eh, mga midnight po ito sa headquarters o kaya sa GA Tower din dyan sa Mandaluyong na tumataas na talaga yung boto ni Hello Kitty and hindi na maabutan ni BFF Lenlen ko. Yan talaga nagse-celebrate na sila kahit hindi pa tapos ang bilangan. Yan super yapos. Si Puting Ahas ay ano siya, very malambing, mayapos, gano'n. Ano siya, ano nga ba, mahilig gumawak sa kamay. Maano siya, hindi siya yung tipo ng tao na mangingilag ka. Mabait nga kasi yan. Kaya lang, syempre, binatikos na rin ni Miss Marley yan kasi nagkakamal na rin ng maraming salapi ngayon. 'Di ba? Marami na rin siyang napapala kasi yung mga racket niya sa gobyerno ay may mga komi-komi, malamang nagde-deliver din ito ng kanyang dapat i-deliver na kay. So panoorin natin si Miss Marlica, siya na magsasabi. Alright. According to Duterte, just like the donut owned by the Prieto, 4 billion na yon kasi yan. Okay? December 1 naganap yung video na yon kasi eto mga kababayan, December 1 may picture kami ni Abel. Ayan no, big picture namin, di ba? Ayan Abel Bacudyo. December 1 kasama natin si Egay. Ayan po yung damit ko, pansinin ninyo yung damit ko. Ayan. Okay, then yung video na to, okay, ang kwento ng video na to, bago ko pala i-play, eto yung nagbababaing ahas pa lang ako. Hindi ko pa pinapangalanan si Lisa Ahas. Ang sabi ko lang babaeng ahas. Ito yung time na I'm still hoping
na maayos ang administrasyon ni Kuting Jr. Itong mga panahon na ito, nung December na ito, although nagvo-voice out na ako sa mga ahas sa gobyerno, pero hindi ko pinapangalanan si Lisa. Kasi I was really hoping na maging maayos ang gobyerno ni Kuting Jr. So, nung pumunta si Abel dito, okay, by the way, itong December 1 na ito na pagkikita namin sa bahay ng kanyang friend dito sa LA, ayan po yung date. Ayan, pakita ko lang ulit sa inyo. Kasi ang mga naka-iPhone o kahit anong phone nyo, di ba? Ayan na, December 1, 2022. So definitely, ito yung video. Ito yung pinasa mo, Abel. Ha? Huwag kang ginungaling. Dudurugin kita. Babigyan kita ng part 2. Okay? Pero ito muna. December 2 of 2022. Actually, pag pinapakinggan ko to, it's so cringy. So itong video na ito, mga palangga, never ko to nilabas. Okay? Sa kahit saang platform ko. But yung pinaka-short doon, may pinost ako sa Instagram pero tinanggal ko yung boses. Kasi gandang-ganda ako sa sarili ko. Kaya pinalitan ko ng music. At ang story nito, mga kababayan, I was really hesitant para mag-send ng video kay Lisa Ahas Araneta Marcos. Kasi nga, pinaparinggan ko na siya about ahas-ahas. Ang sabi mo, Abel, okay, ate, gumawa ka na ng video, total Pasko naman. Magbati-bati na kayo ni Lam, ganun-ganon. Kasi ang intention mo, Abel, ay patuloy ka makikinabang kay Lisa Ahas at sa gobyerno. Patuloy mo gawin ang iyong pandorobo sa Pilipino sa pamamagitan ng mga proyekto at makikipagsabuatan kay Pinky Romualdez ng DSWD, ang pakipagsabuatan sa Chief of Staff ni Sandro Marcos kay Yeye Vivas para kumuha kayo ng mga proyekto sa DPWH at ang pakikipag-business partner mo kay Yeye para nga makakulimbat kayo. And also, okay, yung tungkol sa DSWD, ikaw mismo ang nagsabi sa akin. Okay, kaya wag mo akong papasa-basa mo tong video ha, pinutol mo pa. Nakalimutan mo na sinend mo to sa akin. Buti na lang talaga palangga na isend niya to sa akin itong video na ito pabalik. Kasi actually naka-4 na take kami nito. Okay? Dahil hindi maganda yung lighting doon. Ayan, nakita nyo. Kasi sa kwarto po yan ng kaibigan niya. Ngayon sabi ko na gano'n, hindi na lang ako magsisend kay Lisa, ganyan-ganyan. Sabi niya, ate kasi Pasko naman, di ba magbati-bati na tayo, malay mo maayos pa kayo, ganyan-ganyan. Sabi ko sa'yo, ayusin nila yung gobyerno. Okay? Dahil magkaibigan tayo at hindi ko pa nalalaman, Abel, na ikaw ay nakabili ng bahay gamit ng panloloko sa Pilipino, sinunod kita bilang kaibigan. Ano ang advice ko sa'yo? Abel, kahit na binobolja ko ang gobyerno, ang friendship natin nandiyan pa rin. Basta magtahi ka lang. Mag-provide ka lang ng whatever. Basta clean and honest yung hanap buhay mo. Wala akong pakialam kung ang kaaway ko dito ay ang First Lady Ahas. Sabi ko, alam mo yan. Diba? Tawa ka pa nga ng tawa. Sinisira mo pa si Lisa sa akin. Ikaw ang nagtukwento din nung party na lumaklak siya ng alak. Kaya tumigil ka. Alam mo yon? So sabi mo sa akin, ate, Pasko naman, ganito, ganyan, ganyan. Magbati-bati na kayo ni Lam. At saka ate, pinapasabi nga pala nung ni Lam, sabi mo pa, di ba? Ng mga nasa likod ni Lam, siya po yung nagsabi sa akin na isurprise ko daw si Lisa sa Malacanang. Remember that? Yung nakafollow sa akin? So, yung mga grupo ng mga kabaklaan doon sa likod, sila yung Jay, na binigyan niya ng 2 Gucci. Remember that? Yung makeup artist? Sinuhulan niya ni Abel ng 2 Gucci. Okay? Noong, kung di ako nagkakamali, June. Hindi ko lang matandaan kung sa isang unang uwi ko or pangalawang uwi ko. Kasi ako ang bumili nung 2 Gucci shoes na yon sa airport. 2 credit card nga pa nga ang ginamit ko kasi nga may, hindi ka pwedeng credit card or debit card yung ginamit ko. Basta sinwipe ko yung credit card ko. So, ako ang bumili ng 2 Gucci na isinuhol doon kay Jay. Okay. So,
Yan, sabi nga ni Miss Maharlika, ang nagchuchucho ng mga pagiging laklakera ni Queen Bee sa kanya ay yung kaibigan naming akla. Considered ko na rin kaibigan kasi maganda naman yung pakikitungo sa akin nung puting ahas. Kaya pala siya nagkakaraket, sabi ni Miss Marlica, sa DSWD na-mention niya kanina, di ba? Dahil parang overpriced yata yung mga designs ng uniform ng taga DSWD. Paki-remind lang sa akin mga kuya kung mali yung pagkakaalala ko. Pero parang ganoon yung chika na overpricing yung ganyan, yung bayad kaya dun sa designer na ito na puting ahas. Or maybe may iba pang racket. So, milyon-milyon ang kinikita. Nakabili na nga rin daw to ng building. Siya rin yung nagbigay ng Rolex sa anak ni Queen Bee. Ang alam ko sa Rolex, millions yan, di ba? Mahal yan. Tapos pabalik-balik ng anemika, pumunta ng November, bumalik ng December, pati mga kamag-anak, naikuha na rin ng visa sa tulong ni Queen Bee. So kasabwat na rin siya. Mabait naman yan mga ate at kuya, pero maraming alam si Miss Marlica patungkol dyan. Marami din daw yung binalahura noon ng mga siguro kakontrata, sinisiraan daw si Small Laude, sinisiraan si Alice, kay Miss Marlica, chinichika niyang ganun. So maraming bala si Miss Marlica laban sa puting ahas na yan. Bakit kaya bumaligtad? Malamang pinipiga ni Queen Bee na umami ng mga alam kasi kaibigan nga ni Miss Marlica yung puting ahas na bumaliktad na. Ka-close na ka-close, sabi ko nga kanina. So, maraming, di ba, pinipiga kung ano pa ang may chuchu, baka ganun. So, natatakot din kay Queen Bee. Kaya, ayan, inilabas niya yung video na yung greetings na yun pala ay for private consumption lang. Na ayaw pala ni Miss Marley kang i-record yung video niya kasi naiilang siya kasi pinaparinggan na nga niya si Queen Bee. Tapos lumabas sa Inquirer. Ay itong video na to ay ang gamit ay cellphone ng puting ahas. Tapos nasa Inquirer na, lumabas na rin sa TikTok. So tina-traitor din talaga si Miss Maharlika ng puting ahas. Kakalungkot, no? So tama po kayo, mag-ingat talaga tayo. Hindi lahat ng puting ahas, hindi lahat ng kaibigan natin, minsan kadugo pa natin ay mapagkakatiwalaan natin. Tama ba? Minsan nga kung sino pa yung kadugo siya pa maglalaglag sa'yo. Kung sabi ko nga sa inyo mga ate at kuya, ang pinakamatinding magiging kaaway ng isang tao ay ang pinakamalapit niyang kaibigan kasi maraming alam sa'yo. So, matinding, 'di ba? Matinding magiging kaaway ni Miss Maharlika ang isang puting ahas na dati nagchuchucho sa kanya ng mga ganap-ganap, ngayon bumaliktad sa kanya na. Pero yun din dapat ang i-apply sa sarili ng puting ahas na matindi mo ring magiging kaaway si Miss Maharlika dahil mas marami din siyang bala sa'yo, lalo chucho ka. Lalo ikaw yung mimosa, marami kang chika-chika sa kanya, marami kang pinarating, gusto mo pang pagbatiin, balak niyo pang pauwiin si Miss Maharlika. Ano kaya nangyari kay Miss Maharlika kung sumunod siya sa puting ahas at mga kaibigan ay surprisahin mo, pumunta ka ng malaki. Baka mamaya nagurgur si Miss Maharlika, no? Ano sa tingin niyo mga ate at kuya? Ano nga po, paki-comment sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.